Nagpunta sila sa Capernaum. Nang araw ng Sabath, kaagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha sila sa kanyang aral, sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may autoridad at hindi gaya ng mga eskriba. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu. At siya'y sumigaw na nagsasabi, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus ng Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya." Nang kanyang mapangisay siya, ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas na tinig at lumabas sa tao. Silang lahat ay namangha at nagtanungan sila sa isa't isa na sinasabi, "Ano ito? Isang bagong aral, may kapangyarihan siyang magutos maging sa masasamang espiritu at siya'y kanilang sinusunod." Agad na kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong palibot ng lupain ng Galilea. Ang pagpapagaling ni Jesus sa maraming tao pagkalabas sa sinagoga, pumasok sila sa bahay ni Simon at ni Andres kasama sina Santiago at Juan. At ang biyanang babae ni Simon ay nakahiga na nilalagnat at agad nilang sinabi kay Jesus ang tungkol sa kanya. Lumapit siya at hinawakan ang babae sa kamay at siya'y ibinangon. Nawala ang kanyang lagnat at siya'y naglingkod sa kanila. Pagsapit ng gabi pagkalubog ng araw, kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. Ang buong lungsod ay nagkatipon sa may pintuan. At nagpagaling siya ng maraming iba't ibang may karamdaman at nagpalayas siya ng maraming demonyo. Hindi niya pinahintulutang magsalita ang mga demonyo, sapagkat siya'y kilala nila. Ang pangangaral ni Jesus sa Galilea ng madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasamahan niya. Siya'y natagpuan nila at sinabi sa kanya, "Hinahanap ka ng lahat." Sinabi niya sa kanila, "Pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito." At nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Pinagaling ang isang ketongin, lumapit sa kanya ang isang ketongin na nakikiusap at nakaluhod na nagsasabi, "Kung gusto mo, maaari mo akong linisin." Dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo ang ketongin at sinabi sa kanya, "Gusto ko, maging malinis ka." At kaagad na nawala ang kanyang ketong at siya'y naging malinis. Pagkatapos na mahigpit siyang binalaan, kaagad niya itong pinaalis. Sinabi niya sa kanya, "Tiyakin mong wala kang sasabihin kaninuman, kundi pumunta ka at magpakita sa pari at maghandog ka para sa pagkalinis sa iyo, ayon sa ipinag-utos ni Moises bilang isang patotoo sa kanila." Ngunit siya'y umalis at nagsimulang magsalita ng malaya tungkol dito at ikinalat ang balita. Kaya't hindi na hayagang makapasok si Jesus sa bayan, kundi nanatili siya sa mga ilang na lugar at pinuntahan siya ng mga tao mula sa lahat ng panig.